Ang US Marine Corps ay nag-anunsyo ng kanilang plano na iretiro ang kanilang iconic AV-8B Harrier II VTOL attack aircraft sa taong 2026. Pero huwag kayong mag-alala, dahil ito ay nagbubukas ng mga bagong oportunidad, lalo na para sa ating mga kaibigan sa Philippine Air Force. Ngayon, pag-usapan natin ang versatility. Ano sa palagay nyo? Ang kakayahan ng AV-8B na mag-vertical takeoff at landing ay nagbibigay sa kanila ng malaking kapangyarihan. Isipin mo na lang, kaya nilang mag-operate mula sa mga nakatagong lokasyon, sa mga barko, o kahit saan na hindi kailangan ng runway. Ang galing, di ba? Ito ay isang malaking game changer, lalo na sa mga sitwasyon kung saan ang mga tradisyonal na airbase ay maaaring maging biktima ng mga pag-atake ng kalaban. Ngayon, dito magiging mas maganda ang kwento. Ang pagkakipili ng Philippine Air Force sa mga eroplano tulad ng JAS-39 Gripen, na kilala sa kakayahan nitong mag-operate mula sa makeshift runways, ay nagpapahiwatig ng kanilang strategic mindset. Ang pagpasok ng AV-8B Harrier II ay maaaring magdagdag pa ng flexibility sa kanilang operasyon. Isipin mo na lang, ang AV-8B ay maaaring magtayo ng kampo sa mga liblib na lugar sa gubat o mga islang isolated, handa na sumalakay sa anumang oras. At kapag mainit na ang labanan, maaari silang agad na lumipat palayo mula sa mga regular na airbase, na patuloy na magpapatakbo ng combat operations. Para sa Philippine Air Force's 15th Strike Wing, na naghahanap ng kapalit sa kanilang mga lumang eroplano, ang AV-8B ay nag-aalok ng kahangahangang pagpipilian. Ito ay isang versatile choice na mas maganda kaysa sa ibang mga alternatibo tulad ng A-10 Thunderbolt II, lalo na sa mga sitwasyon na hindi tradisyonal na anti-tank warfare. Salamat sa panonood, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang content.